salamat sa nagsabing okay. Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagsalita na po si National Security Advisor Anyo. Ano ba ang first name ni Anyo? Basta si General Anyo ay nagsalita na po at mukhang nililigtas niya po sa kahihiyan itong si Pangulong Marcos. Ito po yung sinasabi natin, no? Dinideny na nila ngayon na mayroon kasunduan, no? Dinideny na ng parte ng Pilipinas na may kasunduan at wala daw po yung mga secret na yan. Bumalik na po dun sa naunang sinabi ni Pangulong Marcos na kung meron mang kasunduan, nire-rescind na niya, no? Yan po ang pag-uusapan natin. Ano pa ba? Parang may gusto pa tayong pag-usapan. Teka lang Meron pa ako isang topic na gustong ipasok bukod dyan. Kahit na medyo yun, no? Yung pag-insist po, dumarami na po. Bukod sa 2 mayor, meron ng isang congressman na nananawagan, no? Ito pong mga tao na to, mukhang hindi po nila alam yung kanilang pinapanalangin. Mahirap po yan. Sabi nga, may kasabihan tayo, no? Yung mag-resign na raw si BP Sara Duterte sa DepEd, no? Be careful for what you wish for. Dahil baka hindi nyo po matansya kung ano po mangyari kung imbis po na mag-all out na po si Sara Duterte at wala na siya sa administrasyon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam nyo po, ilang araw na tayo nagsasalita rito na, nagsalita na yung China, di ba? Sinabi ng China na alam ni Pangulong Marcos yung secret deal, na hindi yan sekreto, na binibriefing si Pangulong Marcos, binibriefing itong administrasyon na to, at meron pa ngang tinatawag na may bago silang tinatawag na New Deal, no? Merong tinatawag na New Deal pa. Yan, ayon po yan dito sa Chinese Embassy. Yun po yung sinasabi natin na mahirap pong maging selective tayo, no? Pinaniniwalaan po natin yung Chinese Embassy kung yun paulit-ulit kong sinasabi. Kung makakasira po kay Duterte, naniniwala tayo. In fact, sinasabi natin na merong deal at ito ay sekreto. Yun po yun pag hindi na po ang sang-ayon sa ating kagustuhan, sasabihin natin na hindi dapat paniwalaan yung Chinese Embassy o Chinese officials. Kaya bumubuelta po Ngayon, maganda po yung pahayag nito ni Anyo. Ito naman po talaga, no? Marcos admin rejects imaginary narratives. Ngayon, imaginary narratives na, di ba? Samantalang ilang araw po bago po nagsalita yung Chinese Embassy na nabibriefing po si Pangulong Marcos, ilang araw pong inaraw-araw ng mga kapanalig at mismong si Pangulong Marcos ay nagsasabi na he is horrified. Bakit po siya na horrified kung wala naman talaga? Kung ito po ay imaginary lang, kung wala naman talagang kasunduan, di ba? Bakit po siya na horrified? Kasi tiniyak po, no? Mismo raw mula na sa Chinese Embassy. Chinese Embassy na raw po ang nagsabi na mayroon silang deal ni Pangulong yung China at ang Pilipinas
through President Duterte ay nakipag-deal sa China. Yan po yung problema, no? Kung yung eto po kasi totohanan po. Ako sinasabi ko na to eh. Ito po ay propaganda ng China. Bakit po? Kino-question ko, 'di ba? Una, yung hindi pa po nagsasalita si Pangulong Marcos. Yung mga tambilawan vloggers pa lang po yung nagsasalita. Bakit nyo pinaniniwalaan yung propaganda ng China samantalang ang linaw na yung propaganda na to ay in defense sa kanilang pambobomba sa atin dyan sa pagpasok natin sa Ayungin Shoal. No, ulitin ko po. Binomba nila tayo water cannon nung umpisa. Kinakailangan po nila na kasi pinalabas po natin eh. Pinakita natin sa buong mundo na yung ang bansang Pilipinas na walang kalaban-laban, ang isang bansang mahirap, kawawa, api, na katulad ng Pilipinas, ay binobombet ng China, no? Samantalang ang gusto lang natin ay mag-supply ng pagkain sa mga sundalo natin sa Ayungin. Yan po yung depensa nila. Counter-propaganda. Battle of propaganda po. Lahat naman yan, propaganda talaga eh. 'Di ba? Pero maganda po yung sagot ni yung una pong pambobomba, ito po yung sinabi ng China, paalala ko lang ha. Kaya naman namin kayo binomba kasi dapat wala na yung MB Sierra Madre na yan. Dahil pinangako ninyo na tatanggalin nyo yan. Hindi ba't nagkagulo pa? Lahat ng presidente kung sino-sino ang pinagbintangan dahil sa sinabi ng China. Nakabase kayo sa sinabi ng China eh. Dahil gusto nyong tukuyin na si Duterte yung nakipagkasundo sa kanila. Ang paulit-ulit kong sinasabi, sinabi rin ng China na kanila lahat yan eh. Bakit pa tayo nakikipagtalo kung maniniwala rin tayo sa China? Paulit-ulit ko rin sinasabi, hindi po pwedeng selective. Pag pabor sa kwento nyo, maniniwala kayo sa China. Pag hindi na pabor, hindi na kayo maniniwala. Kasi imposible po yan. Naniniwala kami sa iyo, China, sa ganito mong sinasabi. Pero pag ganito na sinabi mo, hindi na kami maniniwala. Na-insist pa po yung kwento na yun? Meron pa ba nangyari? Dininay ng lahat ng Pangulo. Dininay ni Gloria, dininay ng mga ni Erap. Maski si Pinoy, dininay din dahil si Duterte, wala pong kasunduan na tatanggalin yun. Lahat ng presidente nag-deny. Ininsist pa ba ng China na may ganong kwento? Wala po. Kusa po yun. Kusa po yun at ang ganda ng sinabi ni Pangulong Marcos doon. Wala siyang nalaman na kasunduan na tatanggalin yung Sierra Madre. Wala siya nabasa, wala siyang alam. Kung mayroon mang kasunduan, nire-rescind niya, pinapawalang bisa. Ang ganda ng ganon. Ibig sabihin, hindi kayo sumakay. Mr. President, nung unang nag-akusa yung China na may kasunduan na tatanggalin, yun pa sinabi hindi pa po yung pangalawa. Yung pong tatanggalin yung barko na MB Sierra Madre. Yun yung akusasyon ng China. Mayroong nakipagkasundo sa kanilang presidente. Kaya nga may manhunt sa presidente pero gusto niyong tukuyin si Duterte. Nawala po yung naratibo na yun ng China. Bakit? Hindi kinagat ng mga Pilipino eh. Di po ba? Wala pong nangyari ron sa narrative na yun. Binaliwala kasi natin. Eto na naman. Binomba tayo, direkta na. Direkta na po yung ating barko mismo. Para maliwanagan lang sa atin lahat na meron pong pattern yung China.
Hindi po yan na hindi po yan nagpapaloko kasi tayo. Thank you very much muna kay Deans and Kark sa pagbibigay sa atin ng 5 Saudi Arabian Riyal. Okay. Bakit po hindi natin pinaniwalaan na merong presidente na nangako na tatanggalin yung Ayong Insul, 'di ba? At nung walang naniwala, hindi pinaniwalaan ng gobyerno, kusa po namatay yung akusasyon na yun ng China. Kasi hindi natin kinagat eh. Ngayon, binomba na naman tayo, mas malupit na, direkta na. Dati, hindi tayo pinatamaan eh. Ngayon, tumama na sa atin. Miski sa loob ng barko, may mga sugatan pang sundalo. Kinakailangan uli nilang magpaliwanag. No? Bakit nila tayo binombit? This time, naniwala na tayo. This time, na-horrified na si PBBM. I was horrified. Thank you very much sa nagpadala ng 10 stars. Sino ba to? Si Lotis Villafranca. Ayan. Na-horrified kayo, Mr. President eh. 'Di ba? Sa sinabi ng China. At tinanong nyo pa, bakit sekreto? Bakit kayo nag-enter ng agreement ng sekreto? Eto pa ang malupit niyong tanong. Ano pinamigay mo, Mr. President Duterte? Tinutukoy mo. Ano yung basis ni Pangulong Marcos nung sinabi niya? Sinabi ng Chinese Embassy. No? Sinabi ng Chinese Embassy na kinumpirma nila na meron daw silang deal. O naniwala na po this time si Pangulong Marcos. At siya na po ang tagapagsalita ngayon. Kaya sabi ko nga, ang ibig nyo sabihin, pinapawalan sala nyo yung China sa pambobombit sa atin. Dahil kaya tayo binubombit. Ito yung dialogue ni PBBM. Ha? Kaya pala galit sa atin yung mga kaibigan natin sa China. Dahil nakipagkasundo tayo, hindi ko alam. Hindi niya raw alam. O di, pumapasok po kayo sa bitag ng propaganda ng China. Ano sinasabi nyo? Hindi nyo alam na meron. Nalilito kayo. Dahil iba-iba ang gusto nyong pagkunan. Ang question ko nga, bakit wala ba kayong intelligence? 'Di ba may intelligence fund? Bakit hindi po nyo matukoy kung meron ba o wala? 'Di ba yan yung kino-question ko? Dahil kayo'y nalilito, iba-iba yung sinasabi ng former officials ni Pangulong Duterte. Kaya ang question ko, no? Ang question ko, bakit hindi nyo ginagamit yung inyong intelligence fund para mag-gather ng intelligence? Kung talagang meron, kung talagang nag-enter, kung talagang may pinamigay si Pangulong Duterte. In-insist nyo, you are horrified. Tuwan-tuwa yung mga tambilawan vloggers. Duterte, taksil ka. Duterte. Binenta mo Pilipinas. Duterte, taksil. Traidor. Kung ano-ano na sinabi. Tsak na tsak nyo eh. Na binenta Pilipinas. Tsak na tsak nyo na may pinamigay. Sabi ko nga, kung teritoryo yung pinamigay, bakit walang nakakatukoy kung ano yung pinamigay ni Duterte? Pero ano po yung basis nyo? Kinumpirma ng China na may kasunduan. Yun na naging basis nyo. Trap na po tayo dun. Diba? Yung una hindi kayo nagpatrap eh, Mr. President. Nung sinabi ng China nung una na mayroon nangako sa kanilang presidente na tatanggalin yung barko, MV Sierra Madre, hindi kayo nagpatrap. No? Hindi kayo nagpatrap. Sabi nyo, wala akong alam na agreement. Kung meron man, nire-rescind ko. Ang ganda ng sinabi. Bilib na bilib ako. Sabi ko, galing.
Yan, okay. Ngayon, nagpa-trap kayo. According to China, may kasunduan. I was horrified. Na-horrified kayo. Hindi na nyo maibabalik yun. No? Kaya nga sabi ko, yari tayo nito. Trap to, trap. O ano po sinabi ni Anyo? Tama yung analysis natin eh. Na yan ay propaganda lang ng China. No? We should not fall into trap which clearly seeks to sow division in our country and weaken our resolve in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. And sinabi ni Anyo, we should not fall into trap. Eh hindi po tayo nagpapa-fall eh. Pero sino po yung una? Sino po yung nabitag sa trap na yan? Mismo ang Pangulo at ang mga tambilawan vloggers. Sabi ko nga, sige, bakit tahimik pa rin kayo? Ano na? Sasabihin nyo ba na huwag tayong maniwala sa China? Mantalang na-horrified kayo nung sinabi nyo na yung China yung nagsabi na may kasunduan sila ni Duterte. Na-horrified kayo. O, paano nyo, sabi ko nga, paano kaya ito lalaruin? Ito na po ang laro nila. Ang tagapagligtas nila si Anyo. Pero, kayo po ang nagpatrap sa atin. Kumbaga, inamin nyo na eh. No? Na hindi nyo alam. Bineltahan kayo ng China. Anong hindi mo alam? Paulit-ulit kaming nag-briefing sa'yo. Ngayon, ligtas na po si Duterte. Yung lahat ng akusasyon nyo kay Duterte, hindi nyo pwedeng idiin na si Duterte na nakipagkasundo kasi pag itutuloy nyo pa rin yan na nakipagkasundo, ibenta yung WPS o yung karapatan natin dyan, trap na trap talaga kayo. Para nyo sinabi na tama yung China. Ngayon, binabago nyo na unti-unti. No? Ang sinasabi nyo na, huwag tayong magpatrap. May mga pilit tayong hinahati. Ko, kayo nga yung naghati. Kayo nga yung nag-akusa kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi namin, for the last 6 years, maganda yung diskarte ni Duterte. Bakit maganda? Walang bombahan na naganap eh. Hindi tayo nagambala sa susupply mission natin diyan sa Ayungin. Kaya wala pong baliktaran, no? Tama po si Anyo. Tama po tong mga sinasabi ni Anyo ngayon. Pero hindi po yan yung sinabi nyo nun eh. Nililigtas na kayo ngayon ni Anyo. Alam nyo, Mr. President, paulit-ulit tayo si Pangulong Duterte. Ako rin paulit-ulit nung narinig ko yung kay President Duterte. Bakit kung sino-sino tinatanong nyo? Bakit kung sino-sino pinaniniwalaan nyo? Sabi ni President Duterte, ang linaw eh. As Anyo. Itanong mo kay Anyo. Dahil si Anyo naroon. Tauhan mo si Anyo. Kung kani-kanino kayo nagtatanong. Kung kani-kanino kayo naniniwala. Kung tinanong nyo na kagad si Anyo, hindi na kayo na-trap. Siyempre, style nyo na yan di ba? Tatahimik lang muna kayo hanggang baka makalimutan. Ayan ka, makakalimutan na namin yan kasi eto na ang pag-uusapan eh. Tsak yan. Mag-ano kayo ngayon? Pakinggan nyo na yung mga tambilawan vloggers, eto na dala-dala nila. Wala yung kasunduan na yan. Hindi kinikilala ng Pilipinas yan. Kung may kasunduan man, hindi kinikilala. Yun na nga sinasabi namin noon pa. Bakit nyo kikilalanin? Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Stop complaining. Di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan eh. Stop complaining. Stop expounding. If you want to repair it,
repair it. Kasi complain kayo ng complain na may kasunduan si Duterte. Ayaw nyo na kasunduan ni Duterte, di i-repair nyo. Di ba? Very practical si Pangulong Duterte. Ayan na nga po nangyari. Natrap po tayo, kayo na ngayon na may kasalanan. Napakasimple nung ginawa ng China. Binate kayo, nagpabitag naman kayo. Pero yun yung sabihin nyo, inamin na ng China na may, ano ba yung, bakit lihim yan? Sabi pa. I was horrified. Bakit ililihim? Sabi mo, paulit-ulit ka dyan eh. Kinakailangan ipaalam nyo kung ano yung deal. Ngayon, sasabihin na naman ni Anyo, wala talagang naganap. No? Yan ay ano lang, ano yung sinasabi? Unsubstantiated or imaginary promises. Kita nyo na? Alleged secret, non-binding. Alleged na ngayon. Alleged na ngayon yung secret, non-binding pa. Yun na nga yung sinasabi namin. Kung hindi yan nakasulat, bakit yan? Bakit nyo susundin? Stop complaining. Repair it kung gusto nyo talaga. Kasi hindi kaya ni Duterte. Ayaw niya maging magulo eh. Kita nyo kung sino yung consistent? O ngayon, kinakailangan nilang baliktarin unti-unti. No? Kinakailangan nilang unti-unting baliktarin yung sinabi nilang pinaniwalaan nila yung China. Alam nyo, tinatrap kayo ng China eh. Tapos maniniwala kayo. Pilipino tayo eh. Isa lang ang purpose nila, tayo mismo magtirahan. Tignan nyo nga ang ginawa ng China, tagumpay sila. Oh. Pinagbiyak-biyak. Kung naniwala kay Duterte na agad, ngayon, mahirap na, no? Eto ang lusot nyo, kay Anyo. Pero, siyempre, nasuri na natin yan. Naunahan na kayo ni Badong. O, eto pa sinabi. Bukod dyan, meron pa silang sinabi ngayon na teka muna. Biglang namatay yung aking ano. Sa Manila Times, no? Ano yung sinabi? Pati yung new deal. Hindi new deal. Anong tawag nila diyan? Nawala kasi yung kodigo ko eh. You are horrified eh. Ano ba yung new deal? Hindi new deal eh. May termino eh. Ano yung termino nila? Merong, yung kanina tinalakay natin yan eh. New model. New model ba? Tama ba? Dinideny na rin ngayon. Wala na raw new model. Dinideny na ng Philippine side. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po tayo pwedeng maging selective. Hindi po natin pwedeng sabihin na naniniwala ako sa China pag pabor sa paniniwala ko, pero hindi ko paniniwalaan yung China pag hindi pabor yan sa pinaniniwalaan ko. Pag madidiin yung Duterte, naniniwala kayo sa China. Pero pag kayo ang madidiin, hindi na tayo pwedeng maniwala sa China. Hindi, new model. New model ba? O, may new model. Sabi ng China, may new model. At kayo na po yung nakipagkasundo ron. Sinasabi na ng China, nagkasundo na yung gobyerno mo tsaka gobyerno namin na may new model tayo. Kayo na ngayon ang lumalabag. Hindi na po si Pangulong hindi. Sa parehong instances, pinagbibintangan ng China na kayo ang lumalabag eh. Kaya tayo binobombet. Pag kayo na ang lumalabag, wag na tayong maniwala sa China. Yun yung gusto niyo iparating eh. Diba? Pero pag pwede naming idiin si Duterte na nakipag-secret deal,
maniwala tayo sa China. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede na China yung nagdidikta sa atin kung ano yung paniniwalaan natin at hindi. Yun yung sinasabi natin. No? Tayo dapat nagpapasya sa atin. Okay, punta po tayo rito sa isa pang balit sa ano, no? Nadagdagan na naman yung nananawagan bukod po sa dalawang mayor. Meron na naman pong nadagdag na isang congressman sa Maynila, no? Ano ba yung pangalan ng congressman na yun? Okay. Na mag-resign na raw. Alam nyo, sa totoo lang, meron ako na basa rito eh. Ito, mas maganda to, basahin na lang natin. Seems to have no one from the auto defenders, mga ano po to, mga tambilawan, seems to have thought through the repercussions if BP Sara gives up the DepEd post. When Maharlika is split from the ranks of supporting bloggers, what happened next? Di ba? Pinapaalala niya. Nung si Maharlika bumaliktad at kumontra na kay PBBM, ano ang nangyari? Simple. Tapos, ito po ang sabi niya. Imagine that happening to BP Sara. Ibig sabihin, pag naging oposisyon na po si BP Sara, who has a built-in political constituency, a reserved rank, and far larger electoral vote mandate, not to mention the political backing of her father and remnants of his influence. Diba? Kay Maharlika lang eh, isang vlogger eh. Kaya po pinaalala yung isa pong quotation mula kay W.W. Jacobs, be careful what you wish for. You may receive it. Sa mga nananalangin po na, alam mo, kaya matalino, meron yata dun sa interview kay First Lady, no? Sinasabi ni President Marcos na medyo kalma-kalma ka lang, honey. Kalma-kalma ka lang kay Sara Duterte. Hindi po naunawaan. Maaaring matalino si First Lady, si abogado, New York-based. Bigay natin sa kanya. Hindi yan katulad ni Lenny. Matalino si First Lady. Aminado naman tayo dyan. Pero, iba po yung matalino ka sa alam mo mamuliti ka eh. Yung mga Marcos po, alam nila mamuliti ka. Yung sinasabi nila, kayong mga dakdak ng dakdak, natanggalin na si Sara Duterte sa gabinete. Maganda yung sinabi ni Cañete. Oh. Ano sinabi ni Cañete? Diba? Ang simple lang nun. Si Maharlika nga, vlogger ha, hindi po politiko. Wala siyang political machinery katulad ni Inday. Si Maharlika nga nung bumaliktad eh, nanakit ang ulo niyo eh. Hanggang ngayon, no? Kung kayo ay maka-administrasyon, makikita niyo si Maharlika parang bagyo hanggang ngayon nananalasa pa rin. Si Maharlika pa lang yan. Ano kaya mangyayari sa inyo kung si BP Inday Sara na yung pinalayas ninyo sa administrasyon? Di ba? Pucha, hindi lang yan ang abutin nyo. Tandaan po ninyo, tambalos-los pa lang ang sinabi ni BP Sara na nagimbal na kayo. Ngayon, ang sinabi lang ni BP Sara, mangga. Mangga lang. As in, manggagamit. Na-imagine nyo ba? Kung wala na sa administrasyon si BP Sara, wala nang pipigil sa kanya na umattend sa mga maisog rally. Kung yung si Pangulong Duterte na wala na po sa posisyon, o sila Alvarez na pangkaraniwang congressman na lang, o si Baste na mayor ng Davao City,
o si Pulong na congressman lang ng isang distrito ng Davao City. Eh, gano'n na lang kung kunin ng media. Hindi nila naiwasan eh, na hindi kunin yung mga sinabi sa Maisog eh. Imagine niyo kung gaano ka-powerful kada mag-i-speech si VP Sara kung wala na siya sa administrasyon. Kaya sabi nga namin, kala nyo ba gusto naming magsumiksik dyan si VP Sara? Mas gusto nga namin na mag all-out opposition na si VP Sara eh. Di ba? Be careful what you wish for. You may receive it. Yun lang po yun. No? Okay, yan lang po ang ating topic. May mga nagpakape na ba na hindi natin nabanggit?